Noong August 12 nga mga abe, ay nilabas na po ng TIFF Lightbox o ng TIFF ang kanilang schedule para sa kanilang Toronto International Film Festival 2025 na nagdiriwang ng kanilang ika-50th anniversary. Kaya mga abe, welcome to my channel. Tingnan natin ngayon kung ano po ang mga pelikula na aabangan natin sa TIFF 2025 at yung mga artista na posible nating makita. Ito, disclaimer lang to mga abe, no? So, yung mga sasabihin kong artista pa rin, hindi 100% na nandito, pero 90% na naririto yan kasi yun po ang kanilang pelikula. Sa mga hindi inaasang sirkumstansya, yan po ay hindi matutuloy. Para po makita ninyo ang schedule sa Toronto International Film Festival 2025, noong mga nakaraang taon kasi mga abe, nagpiprint sila at pinamimigay nila yan. Ngayon po, dahil halos lahat digital na, doon nyo na lang po sa website ito makikita. Ito po, tuturo ko po sa inyo. Pupunta lang po kayo sa inyong sa inyong Google search. Search nyo po ang TIFF schedule. At pag nakita nyo po yung TIFF schedule, pupunta po kayo sa TIFF International Events Toronto. At yan po, makikita nyo na po yung Film and Events. At doon nyo po i-check. Halimbawa po, pupunta tayo dito sa kalendaryo at pupunta po tayo sa Friday. At pag nahanap nyo na po, mga abe, yung kalendaryo, pwede nyo na po kayo mag-browse kung ano po yung mga gusto ninyong event dahil nasa kalendaryo na yon yung oras at araw at mga events na pupunta po at dadalhin kayo niya kung sino-sino po yung mga artista na nandoon sa event na yon. So, para po hindi kayo mahirapan, ipapayo ko po sa inyo yung ginagawa ko, no? In-narrow down ko po yung mga gustong oras at araw na ako po ay pupunta sa Toronto International Film Festival at yung mga oras kung saan lang po may posibilidad na ako po ay makarating. At sinulat ko po yan sa notebook na ito. Bagamat ang Toronto International Film Festival ay nagsisimula ng Thursday, wala po ako nakita na gusto kong makitang artista sa Thursday, kaya uumpisan ko po ang aking film fest ng Friday, which is September 5. At ito na po yung gusto kong makita pagka Friday. No? Sinulat ko po sa aking notebook kanina po, sinulat ko na po yan. September 5 Friday, ang gusto ko po makita 5:30 sa Royal Alexander ay yan po ay ang Steve sa pelikula po na pinagbibidahan ni Cillian Murphy. Si Cillian Murphy po yung bida sa 28 Days Later, Red Eye, at saka po dun sa sikat na pelikula na Oppenheimer. Ito po, hindi ko pa po nakikita sa TIFF, kaya ito po ay gusto ko po makita. Ito po ay 5:30, magsisimula ang red carpet. So, probably mga 4 o'clock, nag-uumpisa na po magpapasok sa may fan zone. At doon ko po siya hihintayin. By the way, mga abe, para makapasok sa fan zone, yung po ay mahabang diskusyon at mahabang palinawagan. Kailangan po ng isa pa pong content para doon. Kung gusto niyo po akong gumawa ng content para doon, mag-comment lamang po kayo sa comment section. At ito po yung masakit, may kasabay po siya. Kaya ako po ay namimili sa kasabay niya. Ito po naman ay sa may Roy Thompson Hall. 5:30 rin po magsisimula ang red carpet or ang pagpapalabas nito. So, ang pagpapapasok po nito sa fan zone ay ganun din, mga 4 o'clock or 3:30. At ang artista po dito sa pelikulang The Coral ay pinagbibidahan po ni Ralph Fiennes. Si Ralph Fiennes po, ang sikat na kung kayo po ay mahilig sa nito lang, kung kayo po ay nakalikahan na manood ng Harry Potter, siya po si Voldemort, no? At nitong recently lang, yung pelikula na para sa mga Pope, walang iba kundi ang pelikulang Conclave. At marami pang iba, napakahusay na artista, kaya po ako ay naghahati kung ang pupuntahan ko po ay Cillian Murphy o itong si Ralph Fiennes dahil never ko pa naabutan ito sa tagal ko na nagtitip. So, bago po tayo magpatuloy, mga abe, ito po ay para sa mga kaibigan natin na nandito sa Toronto at dadalaw po dito sa Toronto at yung mga tao o mga Filipino na dumadayo sa Toronto pag panahon ng Toronto International Film Festival. Dahil alam ko, last year, merong mga dumayo from Los Angeles na mga kababayan natin at from New York na para puntahan
yung Harbin, yung pelikula ng mga Koreano, no? So meron silang malaking fans club at dumayo po sila dito sa Toronto para maka-attend at makapanood ng pelikula ng dalawang Korean movie star na nakita natin last year. Okay, magpatuloy po tayo mga abe. Sa Friday pa din, tinatawag na pwedeng mapuntahan. Pero meron pa siya, pagkatapos ni Ralph Fiennes ng 5:30, meron pang isang pelikula. At palagay ko po ay pupuntahan ko rin ito, ang The Fuzz, no? Sa Roy Thompson Hall, 9:30 po ito. So, pampo ng isang bagong sumisikat na artista na si Aaron Taylor Johnson, no? Kung kayo po ay pamilyar sa pelikula sa artistang yan, yan po ay isa sa mga gusto nating mapuntahan ngayong Toronto International Film Festival. So, susunod naman po na pupuntahan natin ay Saturday. Yan po ay September 6, no? At ang unang-unang pelikula po na pwede nyo mapakita dyan ay ang sa Roy Thompson Hall pa rin, 5:30. Yan po ang Roofman. At yan po ay pinagbibidahan ni Channing Tatum at ni Kristen Dunst, no? Kristen Dunst. Yan po ang isa sa mga pupuntahan sa Roy Thompson Hall. At pagkatapos po nun ng Roofman, ay ang kasunod po, ito po yung talagang gusto naming makita. Ito po ang Good Fortune. At ito po ay sa ano rin po ito, sa Roy Thompson Hall. Dito po ay nagbibida si Keanu Reeves. At syempre, sa tagal ko rin po nagtitip, hindi ko pa nakikita si Keanu Reeves. Kaya ito po yung isa sa mga number 1 na gusto namin makita. Well, kaya po sinabi ko kanina, marami pong kasabay ito. So, kayo na lang po bahala na mag-check sa website o sa schedule ng TIFF kung sino po ang gusto nyo mapuntahan. Ito pong sinasabi ko, ito po yung mga target na gusto ko makita. So, kayo po, iba-iba tayo ng gusto. So, ito lang po yung sinasabi ko. Kaya ito po ay very narrow lang yung i-discuss natin sa content natin ito. Okay? So, kayo po, kung marami kayong oras, no, pwede nyo pong tingnan lahat, mga abe. Kaya lamang po, mga abe, ano natin tingnan natin yung totoong, yung real talk lang tayo dito. Sa dami magkakasabay na to at sa higpit ng pinatutupad ng TIFF sa fan zone, maaring hindi nyo pwedeng mapuntahan lahat ng sabay-sabay, no? Dahil halos sabay-sabay sila halimbawa, may kasabay na isang malaking artista na 9:30, si Keanu Reeves sa Princess of Wales. Yan po ay pelikula naman nila Anya Taylor-Joy and Chris Evans na pamagat Sacrifice, no? Yung po ay kasabay ni Keanu Reeves. Kaya po naghahati rin po yung ano ko dito, yung aking desisyon kung ako po isasama sa Keanu Reeves kasama ng asawa ko or ako ay magse-separate. Pero kung ako ang tatanungin, mga abe, gusto ko siyang makita pareho pero malabong mangyari. Kaya ako pa rin yung magdedesisyon nito kung I will stick with Keanu Reeves o sa kabila. Dahil hindi ko pa rin nakikita si Anya Taylor-Joy. No? Si Anya Taylor-Joy, ang dami ng pelikulang pinalabas dito sa Toronto, hindi pa siya nagpupunta. So, hinihintay ko po yung confirmation sa mga kaibigan natin na mga maraming alam sa TIFF kung siya po ay pupunta dito sa TIFF 2025. At pina-follow ko rin siya sa Instagram. Doon usually nakikita kung nasa Toronto sila and whatnot. So, yun po, ano? Eto po, tuloy po tayo. Eto Sunday, 100% po ito Sunday ng alas 3:30, 15 ng hapon sa may Princess of Wales or BSR. By the way, pag nakita niyo yung BSR, yun po ay Princess of Wales. Ito po, sa program, hindi nila sinasabing Princess of Wales. Yun po yung, makikita nyo, BSR, yun po ay visa screening, no? Room. Dahil ang visa po ay isa sa mga sponsor, so kailangan nilang sabihin yon. At dito po, ang artista po na gusto nating makita sa couture ay pinagbibidahan ni Angelina Jolie, no? At tagal ko na rin po nagtitif, hindi ko pa rin nakikita si Angelina Jolie, kaya ito po yung gusto ko makita sa ano na to, sa araw na to. And pagkatapos nun, medyo mahaba-haba na pahinga. Susunod is 6:35 sa ano pa rin, sa Princess of Wales. Ang pelikula naman po ay Christopher. At ang gusto ko pong makita dito ay si Ian McKellen at si James Corden.
And Ian McNeill is, marami siyang ginanapan, pero isa siya sa mga paborito kong artista na ginanapan niya ay yung X-Men. Siya po ay gumanap na Magneto. Okay? Tapos noon, 9:30 sa may Roy Thompson Hall naman, 9:30 ng gabi, yan po ay ang Eternity. And recently, kahit nakita ko na si Miles Teller at si Elizabeth Olsen, gusto ko pa rin makita kasi syempre, iba pa rin na makita mo sila sa red carpet. And besides, medyo hindi siya ganun ka-late, 9:30. And yun po yung gusto natin makita this coming Sunday. And yung ating magiging last day, walang iba kundi ang Monday, September 8. No po? At yan po ay 11 a.m. Eternal Return. At ang artista dito sa Princess of Wales ay si Kit Harington. So yan po ay Monday 11 a.m. Sa Princess of Wales. And susunod po, 2:30, sa In Conversation, meron po sa Royal Alexander, RA, kung tawagin doon sa makikita nyo sa mga program. Yan po ay syempre si Dwayne The Rock Johnson and Emily Blunt. Okay, matagal-tagal na po nung huling pumunta dito si Emily Blunt and hindi ko pa rin po nakikita si Dwayne Johnson. Okay, kaya gusto ko pa rin pong mapuntahan itong sa In Conversation. Monday po yan, 2:30 p.m. sa may Royal Alexander. So, kapag In Conversation, parang magpa-promote lang sila doon ng pelikula, hindi naman papalabas yung palabas nila doon, no? So, parang meron lang silang question and answer and all that. Pero, basically, pumupunta sila sa red carpet and hopefully, maging mabait sila sa fans at pumunta sila sa fans at magpapirma ng autograph and magpa-pictures. At syempre, makausap man lang, no? Usually tayo, pagka nakakita tayong artista, yung conversation, napaka-importante nun at mapansin nila tayo. And of course, kung merong time na magpa-selfie at ma-shoutout tayo, ano? Isa-shoutout tayo niyan. Okay, after ng In Conversation sa may Princess of Wales, ito yung isa sa mga pinakamalaking pelikula na palagay ko maraming pupunta dito. Pipilahan po ito mga abe ang alas 6 ng hapon. Ito po yung Frankenstein. At ang artista po dito, mga abe, dahil isa rin po sa mga sikat na direktor ang nagde-direct nitong pelikulang ito, na walang iba kundi si Guillermo del Toro. At ang mga kaibigan po natin na nagtitif, mga dumadayo, hindi lamang po mga artista ang kanilang sinusuportahan, pati yung mga direktor, no? At pati yung mga signature hounds. Nagpapapirma din sila sa mga direktor. No, dahil talagang iba po talaga, wala tayong pelikula kung walang director, walang producer at walang yung mga behind the scenes, no? Kaya ito po ang isa sa mga abangan diyan, of course, yung kanilang director na si Guillermo del Toro, si Oscar Isaac, Jacob Elordi, yan po ang mga artista diyan, Mia Goth, at abangan po natin yan, no? Sana po dumating lahat ng nasa lineup. At palagay ko, ito po ang isa sa pinakamalaking red carpet. Usually, last year, isa rin ang pinakamalaking red carpet is Monday dahil doon sa pelikula nila Selena Gomez, no? Marami pong umattend doon. Kaya definitely, this is one of the biggest, ang ina-anticipate ko, isa to sa mga pinakamalaking red carpet this coming 50. And of course, kung kayo mahilig sa mga K-drama, ito pa rin ay sa Roy Thompson Hall. Walang iba kung hindi ang No Other Choice, si Lee Bong-hoon, no? Ay paparito po yan dito sa TIFF. At isa, palagay ko, marami rin pong pipila doon. And definitely, if we still have time to do it, we'll do it. Pero sa dami rin ng fans ng Korean movies dito sa Toronto, hindi ko alam kung makakasingit pa tayo. But anyway, kung kayo po ay magpupunta sa TIFF at nakita nyo po ang aking content na to, lalo na mga kasamahan nating Filipino dito sa Toronto, just please say hi, no? Just please say hi. And kung kayo po ay magko-comment dyan, sana po comment kayo at we try our best na masagot po natin yan. And hopefully makatulong po doon sa mga tao na magtitif dito sa Toronto, yung mga dadayo po dito sa Toronto. And I hope, no, ulitin ko po na ma-meet ko kayo sa Toronto International Film Festival 2025. And kung may tanong po kayo, uli, comment lang kayo dyan, mga amin. I'll see you sa another update sa Toronto International Film Festival. At salamat po sa panonood. Best regards, Kuya JDL. Bye-bye!